na. Ano naman kung nagmamahalan kami ni Sir Samson? So it's true. Nagmamahalan nga kayo ni Samson. Ano bang pinagsasabi mo? I caught everything. Binigyan mo ang kalaban ng bomba para matalo ko sa kaso na to. Wala kayo ibang pinag-awayan na ibang babae ng asawa mo. Kaya nagkasundo kayo na buntisin niya ang inyong assistant para maging ina ka. Tama o mali? Tama ko. Hey, bestie! Kumusta ka? Meron ka bang chika sa mga pagiging intern mo dyan? Surprisingly, na-enjoy ko yung pagiging intern ko dito, Hills. Ang sabihin mo, na-enjoy mo dahil sa mga kalaban mo. Well, hindi ko naman nade-deny. Bumalik na nga si Trixie Engano. I kinda miss the Trixie before the Tala version of me. I miss you so much. Hello? Trixie? Ino? Trixie, Anong ginagawa mo dito? Balik mo yung phone ko. bakit ko naman gagawin yun? Give me back my phone! The way I see it, Trixie, you have two choices. One, buburahin mo yung video na kinuha mo kanina. Hindi mangyayari yun. Or two, babasagan natin tong cellphone mo. Ano ba? Akin na nga yung phone ko! Akin na yung phone ko! Ano ba? Kung gusto mo pasikat kay Lilet, humanap ka ng sarili mong ebidensya! Ino, ano ba? Bakit ako maghahanap ng ibang ebidensya? Kung pwede ko naman sirahan ng ebidensya na magpapahina sa defense namin. Kaso, Trix, ayaw mong gawin eh. Ayaw mo brahin eh. So ano tayo ngayon? Option 2. Why can't you just play fair? Ino? Fair? You took advantage of their personal situation, their sensitive and private thing. You think this is fair? Hindi ka legal intern, Trixie. Illegal intern ka! So say goodbye to the 4,000 selfies you love so much. Fine! Akin na! I-delete ko na! Go! Pwede mo yung password. Faster! Your Honor, I am showing you what has been marked as our Exhibit 3. Faithful reproduction, Your Honor. Thank you, attorney. Mark it permanently. Last July 13, 2024, Feliz Guerrero drafted this agreement hiring Ayla Ocampo to be their baby maker. Makikita po sa screen ang quote and unquote surrogacy agreement nila Feliz Guerrero, asawa niyang si Samson Guerrero, at kanilang business assistant na si Ayla Ocampo. Mrs. Guerrero, kinukumpirma niyo po ba na sa inyo ang pirma sa dokumentong yan? Opo. Thank you, Mrs. Guerrero. Ibig kong sabihin ng kasunduang ito, pumapayag kayo sa natural insemination ng similya ng asawa ninyo sa inyong surrogate mother para makabuo kayo ng anak. Let me rephrase that, Your Honor, para po mas malinaw. Mrs. Guerrero, pumayag po kayo na makipagtalik ang asawa niyo kay Ayla Ocampo? Para po makabuo. Oo, hindi lamang po.
Opo. At base rin po sa inyong complaint affidavit, hindi sa inyo idea na kunin si Ayla Ocampo bilang baby maker. Ngunit kung totoo man yun o hindi, pumayag ho kayo sa kasunduan. Tama? Oo. At kayo din po ang gumawa ng kontrata. At kayo din ang nakikusap kila Samson at Ayla na magtalik ulit nang hindi sila makabuo. Tama po ba? Opo, pero... You had a clear say in this whole situation, Mrs. Guerrero. Hindi ho kayo pwede maghugas kamay kung bakit napunta kayo sa sitwasyon to ng asawa nyo. Objection, Your Honor. She's badgering the witness. Sustained. Bagal? Trixie! Itawan mo ako! Ano? Tatakas ka talaga? Hindi ka ba na nadala nung gustong-gusto mong makawala sa kama ko sa resort? It is also an opinion, Your Honor. The agreement signed by Samson and Ayla was to conceive a child, not an agreement to have an affair. Sustained. Mrs. Guerrero, tama ho ba na nung unang beses na maisipan yung may relasyon si Samson at si Ayla dahil may sinabi ang kapitbahay? Opo, sinabi po ng kapitbahay ko na... Oo, hindi lang po. Maaari niyo po ba silang pangalanan? Si Ate Pura po at Nemi. Pero nung una hindi pa ho kayo naniwala. Tama? Tama po. Dinipensahan niyo pa po si Samson. Tama ba? Tama ho. Nasaktan mo kayo sa sinabi nila? Opo. At kahit hindi niyo pa nakukumpirma ang sumbong nila, naapektuhan na kayo. Ang sabi niyo kanina, halos hindi na kayo makatulog at parang masisiraan na kayo ng ulo. Tama ba? Sobra-sobra ho. Lumiit ang tingin niyo sa sarili niyo dahil sa sinabi nila? Opo. Napahiya ho kayo sa mga kapitbahay? Opo. So, sino ho ang nagbigay sa inyo ng emotional at mental harm? Si Samson, na dinipensahan niyo pa, o sila Pura at Nemi na nagbigay sa inyo ng hindi kumpirmadong impormasyon tungkol sa asawa niyo? Objection! Compound question, Your Honor. Overruled. Mrs. Guerrero, pakisagot ho yung tanong ko. Sino ang nagbigay sa inyo ng emotional at mental harm? Si Samson o sila Pura at Nemi? Si Ate Pura po at Nemi. Ano? Gusto mo bang ulit na ko yung ginawa ko sa'yo? Ha, Trixie? Kaya anong inhintay mo? Siguro wala nang kopya to. You say this to anybody, babalikan kita.
kamusta ho ang relasyon niyo sa inyong ama? Objection, Your Honor. Relevance. This is not included in the witness's complaint affidavit, Your Honor. Sustained. Your Honor, let me rephrase that. Mrs. Guerrero, ang sabi niyo ho sa judicial affidavit niyo dapat lang na maparusahan ang mga manlulokong lalaki para hindi na sila makapangloko ulit. Tama ho ba? Opo. Naloko na ho ba kayo dati o someone na malapit sa inyo? Hindi po ako. Yung nanay ko po. Paulit-ulit po siyang niloloko ng tatay ko. At masakit sa akin na parang nauulit yung panloloko sa akin. Let me correct you on that, Mrs. Guerrero. Inosente pa rin ho si Samson dahil wala pang verdict. Mrs. Guerrero, mariin ho niyong sinabi na dapat lang na maparusahan ang mga lalaking manloloko. Bakit ho? Kasi si nanay, hinayaan niya lang si tatay na saktan siya ng paulit-ulit. Hindi siya nagsampa ng kaso. Hindi siya natutong lumaban. At hindi maaaring mangyari sa akin yun. Kaya niyo ba kinakasuhan ng asawa niyo ngayon? Dapat lang. Dahil nanindigan ako. Para na rin naparusahan ko yung tatay ko at lahat ng lalaking manluloko. Oh, so Mrs. Guerrero has been wanting to punish her father and the rest of the unfaithful male population. Kaya ang inosente niyang asawa ngayon ang pinaparusahan niya. Objection! I'm just highlighting the implication of the statement of the witness, Your Honor. Already answered, Attorney Simmons. Pare-pareho lang sila. Kapag nakikita ko yung asawa ko, naaalala ko yung tatay kong manluloko. Totoo man o hindi, pare-pareho lang pala talaga lahat ng lalaki at kailangan nilang magdusa. Apologies, Your Honor. If the witness hopes to see all men suffer, I have no further questions to ask. Will convene in a week. The hearing is now adjourned. You were on fire, attorney. Congratulations! Ang galing ng cross-examination. Attorney Kurt, ikaw din. Salamat, attorney. Team effort yun, no? Salamat sa inputs niyo. Attorney, maraming salamat sa inyo, ha. Lumakas ang loob ko dahil sa pinakita nyo kanina. Marami pa tayong kailangang trabahuin. Pero, tatrabahuin natin ng mabuti at ng tama. Paano naman, attorney, yung tungkol sa video? May sinabi si Ayla. Paano kung gamitin ng kalaban yung laban sa atin? Sir, you don't have to worry about it anymore. Wala nang ebidensyang yun. Talaga? Paano wala na? Where's Trixie? I don't know. Answer mo yun. Trixie! Trixie, bakit wala ka sa loob? Oh my gosh, ano nangyayari sa'yo? What happened to your phone? Does this mean wala na yung video na kinunan mo kanina? Sorry. I'm sorry. Sorry. It's okay. It's okay. You're okay. You're okay. Ihatid na kita, ha?
ko. Ngayon ko lang siya ulit nakitang ganun na. Ang tapang-tapang nun eh. Bakit kaya? Ino, tapatin mo ako. Ikaw ba yung may gawa nun? Oh, Ikaw ba yung sumira ng cellphone niya? Ano yung ginawa mo, Ino? Hindi tayo dapat nanira ng possible evidence. At mas lalong hindi tayo dapat nananakot o namimwersa para lang mapilayan yung kalaban. Para lang makuha yung gusto mo. Ano, sa tingin mo na-impress ako sa ginawa mo? Oo, gusto kong manalo tayo. Pero sa tamang paraan. I did not hurt her for that reason. Trixie kept trying to provoke me habang nire-record niya ako sa phone niya. Calling me a rapist. Someone na dapat katakutan. Someone dapat pandirihan. She even threatened me na ipakalat yun sa social media. Attorney, akala ko pwede kong pagtanggol at protektahan ang sarili ko. Kaya pasensya na po. I'm really sorry, Attorney. Ino, Tingnan mo ang ginawa mo. Nanganak ang kababayan. Huwag na natin pahirapan ang sitwasyon, Ayla. Pakinggan mo ko. Magkaibigan lang tayo. Yun lang. Wala tayong relasyon. At hindi kita mahal. Naiintindihan mo? Well, that was a bad day. Really bad. Pati si Feliz, binigo rin tayo eh. I expected so much from her. At na-manipulate lang siya ni Lilet. Well, the presentation was okay. Strong points were made, and proper emotions were conveyed. We were just weak in the cross-examination. We'll have to make up for it in the next hearing. Yeah. And what could go worse than losing powerful evidence, di ba? Yun na yun eh. Solid evidence yun. Yung video ni Ayla admitting her love for Samson. Thus, admitting to the forbidden love affair. Ayla, what are you doing here? Gusto ko lang po sabihin yung totoo sa inyo. Matutulungan niyo ba ako? Mawawinwindang silang lahat sa bagong witness ninyo. I don't know. I still don't want to be complacent. Minsan kasi, nanggugulat na lang si Lilet. Naku, pwede ba, Spanky, wag na natin siyang pag-usapan? Kasi naaalala ko lang lahat ng ginawa niya sa amin ni Era. Well, anyway, was your secretary able to send your flight details here? You know, it's so sad you won't be able to see the case with your daughter. Wait, sorry, Spanky, but I have to take this call.
Sige. Hello? Hi, Rona. It's been a while. Kamusta ka? I heard nasa World United Legal Advocates ka ngayon. Yes. And I also heard maraming partners dyan from Filipino firms ang gusto ka rin gawing partner. So, I'll go straight to the point. I want to help you expand the work that you do in law. So, I'm offering you a position I can only entrust to you. Anong position? Is this like a partnership with your firm? Yes, something like that. Come home, Mayor. I want you to become the principal managing partner of my partnership with CRD. You'll be coming in as an industrial partner, and I'll be more of a capitalist partner with this one. I'll sure be putting in a lot of money, but I have other businesses to run. So, I want you to take the reins. Wait, did I hear you correctly? Principal managing partner of your firm's partnership with CRD? Yes, with Constantino De Leon, the husband of Ka Lorena De Leon, formerly D&R Law. Okay na tayo eh. Gandang development tapos aamin si Ayla naman si Samson. Ang sakit ng para kay Ayla, ramdam ko siya. Nahihirapan tayong makabawi pag nagkataon. Ang hirap nang mag-isip ng pwede pang tingnan sa kaso na to. Humanda ka sa bagong witness ko, Lynette. Tapusin natin yung pagdinig ng tama at may dignidad. Katotohanan lang ang dapat nating ipahayag. Alam mo yung totoo. Attorney, nakapag-desisyon na ako laban kay Samson. Ipaglalaban ko yung totoong nararamdaman ko. Hindi totoong pagmamahal yan kung ididiin mo lang siya. Observe mo naman yung proper conduct befitting a lawyer. As sisters in upholding the law, concerned na ako sa'yo. Don't you ever call me na sister kita sa law o kahit sa ano pang bagay. Yun lang talaga yung nakuha mo sa lahat ng sinabi ko.